Hello everyone! Welcome back to the Alex Sub channel. In this video, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang Alex Hub Coin Board. Before we start, ano ba ito and saan ba ito ginagamit? The Coin Board ay isang device na kayang magbilang ng ating coins and magpalit ng barya for our customers, mapapisanat shops, sari-sari stores na may Wi-Fi vendos, and many more. More applicable siya sa may mga business involving vendo na sa halip ikaw mismo ang magbabariya, ang system na bahala sa inyong pagbabariya. So kung handa na kayo, tara tingnan natin kung paano ito gumagana. Isang paalala lang, di po kasama ang coin hopper, coin slot, and bill acceptor dito sa ating product for today. May dalawang options ang coin board kung kukuha kayo ng unit. Una ay ang pre-assembled version na halos ready to use na. May kasama na itong casing at naka-wired na ang Hopper 1 at SSR 1. Kaya't magdadagdag na lamang kayo ng mga wires para sa ibang components tulad ng Hopper 2, SSR 2, bill acceptor at coin slot. Depende sa mode na gagamitin ninyo. Mamaya ay ipapakita ko ang wiring connections ng mga ito. Pangalawa ay itong kit. Ang difference ng dalawa isang kit, need nyo pa i-assemble. Connect wires to the board, konting soldering, and etc. Pero mas mura ito, and if you feel to DIY, then ito ang the best para sa inyo. Kung pre-assembled ang gamit ninyo, perfect, dahil ready to use na ito at dito kayo makaka-relate sa demo na ipapakita namin ngayon. Kung kit version naman ang hawak ninyo, don't worry, may hiwalay kaming video tutorial para sa assembly. You can find the link sa description. Bago tayo mag-proceed sa demo videos, ituturo ko muna ang mga wiring connections para sa bill acceptor, coin slot, Hopper 2, at SSR 2, lalo na kung mode number 2 or number 3 ang gagamitin ninyo. Para sa mode number 2, kung ikakabit ninyo ang bill acceptor, ikonekta ang blue wire sa B1, purple sa ground, red sa 12 volts, at orange sa ground ulit. Para naman sa coin slot, ikonekta ang red wire sa 12 volts, white sa C1, at black sa ground. Kung mode number 3 naman ang gagamitin ninyo at magdadagdag ng Hopper 2, ikonekta ang red wire sa 12 volts, yellow wire sa H2, at black wire sa ground. At dahil may karagdagang hopper, kakailanganin din natin ng SSR2. Para dito, ikonekta ang terminal 3 ng SSR2 sa D12 at ang terminal 4 sa ground. So ayan ang mga kailangang wiring connections na dapat idagdag para sa mode number 2 or mode number 3 lalo na kung pre-assembled version ang gamit ninyo. Ngayon, simulan na natin ang ating mode number 1, ang coin counter. Bali sa mode na ito, ang machine ay gumagana bilang counter. Sa bawat hulog ng coin, automatic kong binibilang ito ng system. Sa ganitong paraan, makakasave tayo ng oras sa walang katapusang pagbibilang ng coins. If you have a problem naman for sorting or paghihiwalay ng coins, then suggest namin na dagdagan ng aming Alex Hub Coin Sorter Set. Wow! Upsell! Then after nyo masort yung coins, pwede nyo pang malaman ang total count ng specific coin by just putting it again dito sa hopper. So kung interested kayo sa set na to, just check the description below para sa aming shop links. Mas sulit ang value ng system kapag kumpleto ang set dahil bawat component ay designed para magtulungan sa pag-optimize ng coin sorting at counting process. Imagine kung milyones ang barya mo, then all. Itong system na ito ang bahalang magbilang para sa'yo. Pero meron pa ring fault ang system since ang old 5 peso coin at new 10 peso coin ay halos same ang sukat, di natin masosort ang dalawang coin na yon, only in the Philippines. Pero successful nitong napapaghiwalay ang 1 peso coin, new 5 peso coin, old 5 peso coin and new 10 peso coin, and 20 peso coin. Kung kasama ang coin sorter, pwede nating isort muna ang ating coins before natin i-count automatically ang ating mga coins. Perfect ito para sa mga nagpapalakad ng small businesses gaya ng sari-sari store, laundry shop, car wash, or kahit fundraising events at community collections, mga setup kung saan madalas tumatanggap ng barya. Hindi mo na kailangang bilangin at isa-isahing ayusan ng coins dahil sa isang pindot lang, automatic na ang buong proseso. Convenient din ito kung gusto mong iwasan ng human error sa pagbilang ng pera at para mas mapadali ang daily cash tally.
Makakatipid ka ng oras, effort, at mas magiging accurate pa ang coin management mo araw-araw. Unang step ay ang pag-setup. Ipapakita namin ang tamang pag-assemble ng mga bahagi ng system, mula sa pag-mount ng casing sa hopper, pagkakabit ng mga wires at paglalagay sa power source. Don't worry, may mga labels na nakadikit sa mga wires para hindi kayo malito. Since ang demo video na ito ay for those na may pre-assembled na, ganito ang process ng pag-aayos. So itong casing natin ay ikakabit natin dito sa may taas na part ng mismong hopper. And then sa likod nito, imamount ang SSR. So para sa connection ng wiring natin sa hopper board, ito ang wire na gagamitin natin. Meron kaming labels na inilagay para mas madali nyo siyang ma-connect at hindi na kayo malito pa. So ganito nyo siya ilalagay. Red sa may kaliwa para sa 12-volt supply, yellow sa gitna para sa signal pin, and then black dito sa kanan para sa ground. So palaging ganon ang connection para maiwasan ang pagkasira ng hopper board. Para naman sa ating SSR, ito ang wires na gagamitin natin. Ito naman ang kanyang color coding. Yung red wire ay i-connect sa positive terminal SSR at yung black naman dito sa ground terminal. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng adapter na 12 volts 2 amps. Para naman sa SSR, ganito ang tamang pagkakabit sa hopper. So una, kunin ang cable ng hopper at putulin ng isang linya. Ikabit ang dalawang dulo nito sa out terminals ng SSR. Pwedeng magkabaliktad since AC power ang gamit. Paalala lang, always double check ang mga connections bago isaksak sa kuryente para iwas short circuit at aksidente. So kapag okay na lahat, isaksak lang natin ang hopper sa 220 volts outlet and also the 12 volts 2 amps para sa power supply. At dahil okay na ang setup natin, demo ko na sa inyo kung paano gamitin ang coin counter and sorter mode. Paalala lang, siguraduhin na maayos ang pagkaka-attach at position ng slider dito sa hopper. At dapat nakapwesto ng tamang slider sa tapat ng coin box para maayos nitong masort ang coins based sa kanilang value. Kapag okay na ang setup, pwede na nating simulan. Bale, meron tayong 50 pieces of coins, halo-halo na yan. May mga 1 peso, 5 pesos, 10 pesos at 20 pesos. So para masort at mabilang ng system natin ang mga coins na to, unahin natin na ilagay ang lahat ng coins sa hopper. Then, switch on the system. And then to start dispensing, just press the button. And then, let the system run hanggang sa maubos yung coins na inilagay natin. At kapag okay na, you'll notice that the coins are being sorted properly. So yung mga piso ay napunta sa 1 peso slot, which is itong nasa unahan ng ating coin box. Yung bagong 5 pesos dito sa pangalawa. Yung lumang 5 pesos, 10 pesos sa pangatlo.
At kapag 20 pesos naman ay dito sa pang-apat. And then, yung coin count ay makikita nyo dito sa ating screen. So, sa case ko ay meron akong na-count na 50 coins. And tama naman siya since 50 pieces din ng coins ang inilagay ko dito sa Hopper. Manonotice din natin na nag-stop na si Hopper after 10 seconds na wala na siyang nadedetect or nakakount na coins. Kung sakali naman na gusto nyong magdagdag pa ng coins pagkatapos mag-count ng Hopper, pwede rin. Halimbawa, maglagay tayo ng 50 coins, bibilangin ito ng Hopper. Pagkatapos niyang mag-count, basta't nasa loob pa rin tayo ng 10 segundo, maaari pa tayong magdagdag ng coins. Mabibilang pa rin ang mga ito dahil tuloy-tuloy pa rin ang counting. So, subukan natin. So ayun, 50 pieces yung nauna kong coins, then nagdagdag ako ng 20 pieces pa, kaya naman 70 itong nasa OLED natin. Kung sakali naman na gusto natin itigil ang pag-counting, again, just press lang ulit itong ating button. Ngayon, kung gusto nyo naman na malaman ang total count ng specific coin nyo after masort, ganito ang gagawin. Halimbawa, itong mga 1 peso coins natin ay nandito na sa unang slot ng ating coin box. So, para malaman kung ilang 1 peso coins to, alisin lang natin itong harang na to dito sa coin box and then ilagay ulit natin siya sa Hopper. And then, press the button to count. So, sa way na to, malalaman natin ang coin count ng specific values of coins. So, ganun pa rin ang process para sa ibang denomination. So, ayun lang para sa ating mode number 1. Ngayon, dumako naman tayo sa mode number 2, ang single Hopper coin changer. To switch to mode number 2, i-short natin ang pin D9 sa ground. Optional naman to since kung ang meron kayo ay ang pre-assembled na mode number 2, hindi nyo na kailangan na mag-switch. Pero kung halimbawa, ang meron kayo ay mode number 1, which is the coin counter, tapos gusto nyo mag-upgrade or lumipat sa mode number 2, so ganito lang ang pagsiswitch papuntang mode number 2. Bali sa mode na ito, ang machine ay gumagana bilang isang basic coin dispenser na kayang maglabas ng 1 peso coins lamang. Isa lang ang Hopper na ginagamit kaya fix ang denomination na dinidispense. Makakatulong ito kung may negosyo or system na nangangailangan ng tamang sukle or token system, gaya ng sa mga printing shops, internet cafes, self-service stations, vending setups, or kahit simpleng laro or raffle booth. Hindi na nila kailangang mano-manong magbigay ng bariya dahil sa isang pindot lang, automatic nang lalabas ang coin. Convenient ito lalo na kung gusto mong gawing mas organized, efficient, at less prone to error ang pagbibigay ng sukle. Makakatipid din sa oras at effort kaya mas makaka-focus sila sa ibang gawain. Bale, para naman sa pagsasetup nito, halos same lang din ito kapag nasa mode number 1 tayo. So, madadagdagan lang ng bill acceptor at coin slot, pero hindi naman required na parehas dapat meron kayo nito. Pwedeng kahit bill acceptor lang or pwedeng coin slot lang, or kung gusto nyo, parehas kayong meron. So, i-assume muna natin na parehas kayong maglalagay ng coin slot at bill acceptor. So, para sa connections nila, ito naman ang mga wires na magagamit. Para sa bill acceptor, ito ang wire na gagamitin natin. Sa pagkakabit, itatapat nyo lang yung same colors. And also, yung connector nyo naman ay hindi nyo mapapasok kapag mali yung orientation ng pagkakabit nyo since meron na siyang available na guide pin sa loob. So, ang model ng ating bill acceptor ay TB74. Sa likod ng ating bill acceptor, may dalawang set ng switch. Tinatawag itong DIP switches. Maliliit na mga on and off switch. Merong SW1 1 to 10 at SW2 1 to 4. So, yung SW1, pang-enable siya ng bilis at speed ng signal. So, yung ating switches 1, 2, and 3, naka-off siya lahat. So, ibig sabihin nito ay bawat 10 pesos na bill ay isang pulse. Then, yung switch number 4 ay naka-on para mabilis ang output. And then, yung switch number 5,
Usually ito ay on para gumana. And then yung switches number 6 to 10 ay para naman sa pagtanggap ng bills. So kapag naka-on yung number 6 to 10, ibig sabihin lahat ng bills ay tatanggapin. Yung 6 ay para sa 20 at 50, yung 7 ay para sa 100, yung 8 is para sa 200, and then yung 9 ay para sa 500, and then yung 10 ay para sa 1,000. So kung gusto mo ng hanggang 100 pesos lang, on mo lang ang 6 at 7, then yung number 8 to 10 off mo para hindi tanggapin ang higher bills. Yung pangalawang switch naman ay para sa signal logic at communication mode. So yung switch number 1, naka-high siya. So naka-on ang karaniwang gamit ng Arduino. Ang switch number 2 naman ay naka-on para sa pulse protocol. Then switch number 3 naka-on para straight. Ibig sabihin kahit diretso lang ang pasok ng bill, mababasa ito. And then yung switch number 4 ay naka-on para gamitin ang built-in na tamang settings ng ICT. Para naman sa coin slot, ito naman ang wires na gagamitin natin. So again, may label na siya for guide. Ang paglalagay naman nito ay ganito. So bale sa taas yung red wire, sunod yung white, then black. So dapat di kayo magkakabaliktad sa pagsuot nito. Again, sa taas yung red, then nasa ilalim yung black. So para gumana ng maayos ang ating coin slot, kailangan muna nating iset ng tama ang mga switch at button na makikita sa likod or gilid nito. So ano nga ba ang mga dapat iset? So yung NO mode, ibig sabihin ng NO ay normally open, dapat nandito ang switch para tanggapin ng machine ang signal ng coin. Then fast, para mas mabilis ang response ng coin slot. Kapag mabilis ang signal, mas maayos ang pagbasa ng coin lalo na kung sunod-sunod ang hulog. Then pulse output, dapat nakaset sa pulse mode, hindi serial. Ang pulse ay parang on and off signal na naiintindihan ng Arduino or microcontroller. Para naman sa mga power supply, again, same lang ito nung sa ating mode number 1. So dahil okay na ang ating setup, simulan natin ang actual demo. So unang-una, maglagay muna tayo ng ating 1 peso coins dito sa hopper. So, mas maganda kung mas madaming pieces ng coins ang ilalagay natin. Kapag okay na, subukan muna natin mag-insert ng 50 peso bill sa ating bill acceptor. Once okay na, magdi-display dito sa ating OLED screen yung halaga na ipinasok natin sa bill acceptor. So, meron tayong 50. So, for example, magdagdag tayo ng 20 pa. So, magdi-display na kay OLED ay 70 na. So, para ma-dispense or mapalitan ng bariya yung 70 natin, i-press lang natin yung button. Kapag na-press na, manonotice natin na nag-release ang system ng 1 peso coins na katumbas ng amount of credit stored, which is sa case natin ay 70. Also, manonotice natin na habang nagdi-dispense ang system, nababawasan din yung credit natin accordingly. So makikita natin siya sa OLED na unti-unti siyang bumababa. Ngayon, paano naman kapag na-detect ng system na empty na yung hopper or yung mga 1 peso coins na nakalagay dito? So i-try natin maglagay ng malaking bill para maubos yung coins natin sa hopper. Try natin 100. And ayan, manonotice natin na nung naubos na yung coin sa hopper, the motor stop automatically. Then, i-display niya sa screen yung remaining credit na hindi napalitan ng coins. May makikita rin kayong message na please contact the owner to refill. At the same time, tutunog yung buzzer para ma-notify ang user. So, ganun ang mga nangyayari kapag ang ginagamit nyo ay ang bill acceptor. Ngayon naman, subukan naman natin gamitin ang coin slot. Try muna natin mag-insert ng 20 peso coin sa coin slot. Gaya ng sa bill, once ma-detect ng system ang 20 peso coin, ito rin ay automatic na kino-convert bilang credit na makikita sa OLED screen. So, try pa natin dagdagan ng 5 pesos. So, ayun,
Nag-a-add lang siya at meron na tayong 25 pesos credit. So, i-dispense na natin ito. Again, press lang ulit sa activation button. So, ayun, napalitan na ng 25 pieces na 1 peso coins yung ating 25 pesos credit. So, same lang siya ng mechanism dun sa ating bill acceptor. Same din lang sila ng mga mangyayari kapag nauubusan ng 1 peso coins doon sa hopper. So, ayun, nakita nyo na pwede naman na ang gamitin ay kahit isa lang dun sa dalawa. Pero kung meron naman kayo parehas ng bill acceptor at coin slot, pwede nyo siyang gamitin ng sabay. So, halimbawa, mag-insert tayo ng 50 peso bill dito sa bill acceptor. And then, 20 peso coin dito naman sa coin slot. So, makre-credit silang dalawa at makikita sa screen yung total na 70. Again, make sure na may sapat na 1 peso coins dito sa coin hopper. Kapag okay na, i-press lang natin ulit yung button para ma-dispense. And ayun, na-dispense na yung 70 credit natin. So, ganun lang sa paggamit ng ating mode number 2, ang single hopper coin changer. Ngayon, dumako naman tayo sa mode number 3, ang dual hopper coin changer. To enter this mode, kailangan nating i-short yung pin D9 and pin D8 to ground. Optional lang ito tulad ng sa mode number 2. Ibig sabihin, kung ang meron kayo ay pre-assembled na nakaset na sa mode number 3, hindi nyo na kailangan mag-switch pa. Pero kung ang gamit nyo ay mode number 1, coin counter, or mode number 2, single hopper coin changer, at gusto nyo mag-upgrade or lumipat sa mode number 3, ganito lang ang paraan ng paglipat. Kapag na-short na ang D9 at D8, automatic na nare-recognize ng system na dapat itong tumakbo sa dual hopper mode. Sa mode na ito, ang machine ay gumagana bilang isang dual hopper coin changer na kayang maglabas ng dalawang magkaibang klase ng coins, 1 peso at 5 peso coins, depende sa current credit ng user. Gumagamit ito ng dalawang hopper, hopper 1 para sa 1 peso coins at hopper 2 para sa 5 peso coins. Automatic kong pinipili ng system kung aling hopper ang gagamitin based sa natitirang credit. Kapag ang credit ay higit sa 20 pesos, uunahin ng system na maglabas ng 5 peso coins gamit ang hopper 2 para mabawasan ang bilang ng coins na kailangang i-dispense. Kapag naman ang credit ay 20 pesos pababa, lilipat ito sa hopper 1 at doon magsisimulang mag-dispense ng 1 peso coins. Makakatulong ito sa mga negosyo or system na may iba't ibang presyo ng produkto or serbisyo. Halimbawa, 6 pesos, 9 pesos, 15 pesos, or 23 pesos. Sa halip na paulit-ulit na magbigay ng sukle or token ng mano-mano, ang system na mismo ang bahalang maglabas ng tamang kombinasyon ng coins. Perfect ito para sa mga self-service stations, laundry shops, arcade machines, vending setups, at iba pang automated payment systems. Dahil automatic ang dispensing at smart ang pagpili ng denomination, mababawasan ng human error. Bibilis ang transaction at mas magiging magaan at efficient ang operasyon. Mas organized, professional at hassle-free ang experience para sa users at sa business owner. So again, simulan natin sa pagsiset-up nito. Halos same lang din ito kapag nasa mode number 2 tayo. Ang pinagkaiba lang ay madaragdagan tayo ng hopper 2 na siyang gagamitin para sa pagdidispense ng 5 peso coins. So aside sa usual na connection para sa hopper 1, mag-i-install din tayo ng hopper 2 with its own hopper board. Ganito ang setup. So itong wire na to na may label na hopper 2, ito ang i-connect natin dito sa isa pang hopper. Red sa may kaliwa para sa 12-volt supply, yellow sa gitna para sa signal pin, and then black dito sa kanan para sa ground. So palaging ganon ang connection para maiwasan ang pagkasira ng hopper board. At dahil ang hopper 2 ay gumagamit ng AC power, kailangan natin dito ng SSR. So same lang ang connection nito kagaya ng sa mode number 2. Meron tayong wires na may SSR2 na label. Yung red wire ay i-connect sa positive terminal SSR at yung black naman dito sa ground terminal.
Then para naman sa pagkakabit sa hopper 2, ilalagay lang natin ito sa linya ng AC cord kung saan isang wire ang puputulin at ikakabit sa output side ng SSR. Tapos, kagaya ng mode number 2, hindi naman required na parehas dapat meron kayo ng bill acceptor at coin slot. Pwedeng kahit isa lang sa dalawa. Or kung gusto nyo, parehas kayong meron. So again, i-assume ulit natin sa demo video na ito na parehas kayong merong coin slot at bill acceptor. Para sa connections nila, again, same lang ang iba sa mode 1 at mode number 2. Ganun na rin para sa power supply. Tapos yung hopper 2 with SSR, isaksak lang natin sa 220 volts outlet. So ayan, dahil maayos na ang setup natin, simulan na natin ng actual demo. Unahin natin mag-insert ng 50 pesos sa bill acceptor. Agad itong madedetect at ipapakita sa OLED display. Pindutin natin ang dispense button. Dahil ang credit ay higit sa 20 pesos, unang ginamit ng system ang hopper 2 para maglabas ng 5 peso coins. Habang nagdi-dispense, real-time na nag-a-update ang remaining credit sa OLED. Pagdating sa 20 pesos na lang ang natitira, kusang lumipat ang system sa hopper 1 para ilabas naman ang 1 peso coins hanggang maubos ang credit. So sa 50 pesos credit, 30 pesos ay nanggaling sa 5 peso coins at 20 pesos mula sa 1 peso coins. Automatic lahat. Ngayon naman, subukan natin maglagay ng dalawang 20 peso coins sa coin slot. Nakadagdag ito ng total 40 pesos credit na makikita agad sa OLED. Pindutin ulit ang button gaya ng nauna. So 5 peso coins muna ang ibinibigay hanggang sa umabot sa 20 pesos, saka lilipat sa 1 peso coins para matapos ang sukli. At katulad sa mode number 2, pwedeng mag-combine ng bills at coins. Halimbawa, mag-insert tayo ng 50 peso bill at 10 peso coin. So lalabas na 60 pesos ang total credit. Pag pinindot natin ang dispense button, susundin ulit ng system ang logic. So 5 peso coins mula sa hopper 2 muna, then lilipat sa hopper 1 kapag 20 pesos na lang ang natira. Paano naman if any of the two hoppers run out of coins? So maglagay ulit tayo ng 50 peso bill, then press ulit ang button para ma-dispense. Kapag naubos ang laman ng hopper 2, the system will not switch to hopper 1 automatically. Instead, it stops the dispensing process and shows a warning on the OLED. This is to make sure na hindi mali ang mabigay na amount at para ma-refill muna ng operator ang tamang coin hopper. Kapag na-refill na, so press lang ulit ang button para mag-continue ng dispensing. So, ganun din ang mangyayari kapag hopper 1 naman ang naubos habang nagdi-dispense ng 1 peso coins. So, same rule applies. The system does not switch hoppers. It stops and alerts the user to do a manual refill. So, kapag nakapag-refill na ng coins, pwede mo nang pindutin ulit yung button to start dispensing again. So, ganun lang sa paggamit ng ating mode number 3, ang Dual Hopper Coin Changer. So that's the LXSub coin board, reliable, accurate, and flexible for real-world applications. So kung isa ka sa medyo nahihirapan sa pagbibilang ng coins and pagpapalit ng coins, then ito ang the best para sa iyo.
So thanks for watching! If meron kayong suggestions and comments, feel free to add comments sa ating comment section and we will do our best to answer your questions po. Hanggang sa muli, this is Alex Hub, empowering your businesses.